is the glorious work of earthly fathers. Alam ba ninyo na napakamaluwalhati ng gawain ng isang padre de familia? Kung may mga padre de familia ngayon na medyo nahihirapan sa kanilang pamilya at parang gusto nang sumuko, parang ayaw na pamunuan ng kanilang pamilya. Sana makita mo po ito, na isang glorious na parte o role na papel at glorious na trabaho ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin bilang mga ama ng pamilya. At sana mamotivate tayo at makita natin ang dakilang pag-entrust sa atin ng Panginoon, dakilang pagtitiwala sa atin ng Panginoon para tayo ay gamitin para sa ating mga anak. So, I just have 2 verses na gusto nating pagbulay-bulayan, and then we will have a lot or several verses referring to these things. Sabi ng Psalms 103:13 and 14, "As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame, He remembers that we are dust." Mapapansinin po ninyo, gumagamit po dito ng ano bang tawag dito? Simile, a figure of speech. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Inihahambing dito ang fatherhood ng Diyos sa fatherhood ng earthly fathers. Fatherhood natin. Ang ibig sabihin na parang ipinapakita ng Panginoon dito na siya, being the father of the whole universe, meron siyang inilagay na mga deputies, mga pinagkatiwalaan. At kung paano mamuno, kung paano nahahabag ang Diyos sa atin, ganun din daw ang mga magulang, especially the fathers, mahahabag o nahahabag sa kanilang mga anak. Hindi po ito na parang ang Diyos ay nagkukopya sa atin, but rather we are the one copying from the Lord. Na kung paano ang Panginoon nagtatrato sa atin bilang mga anak, then ganun din daw dapat tayo magtrato sa ating mga anak. Okay? So that's the essence nitong talata na ito. Sapagkat, sabi pa nga dito, He knows our frame, He remembers that we are dust. Alam ng Panginoon, mahina tayo. Now, sa Tagalog, ito pong sabi, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalala na tayo'y alabok. Ang salitang nangatatakot sa Kanya, hindi po ito na takot at tumatakbo palayo sa Panginoon, kundi reverential fear po ito. Ito ang tinatawag na paghanga at ayaw niyang mapahiya ang Panginoon. Kaya itong mga taong ito, nag-iingat po sila. Gusto nilang kung ano ang itinuturo ng Panginoon ay magawa po nila. So ito ang tinatawag reverential fear. So ganun daw ang tratamento ng Panginoon sa mga taong may reverential fear sa Kanya. He cast always or He showers always His mercy. So ngayon, ano ang katotohanan? Malaking katotohanan na dapat naintindihan po natin dito. Ito po ang great truth ng verse na ito. That the fatherhood of a man on earth is a picture of the fatherhood of our Heavenly Father. Or the other way around, ang fatherhood ng ama. Ito ngayon ang nakikita natin na model na dapat kung paano ang Diyos na ating Ama nagtatrato sa atin bilang mga anak, then ganun din dapat
tayong mga ama sa ating mga anak. So, having said that, masasabing natin glorious nga po itong work na itinalaga sa atin, ikinatiwala sa atin ng Panginoon. Why? We are called God's deputies on earth to our children. Grabe po ito mga kapatid. Ha? God's deputy, ang ibig sabihin niyan, assistant ka ng Panginoon. Kung ang Panginoon presidente, ikaw vice president. Grabe po yan. Kung ang Panginoon ay CEO, Chief Executive Officer, ikaw ay COO. COO meaning Chief Action Officer ka, Operation Officer. Ibig sabihin, para kang kanang kamay ng Panginoon. Wow! Grabe po yan mga kapatid. Truly, that is a glorious work na ibinigay nga po sa atin ng Panginoon. We are God's assistant. At talagang napakahalaga po nito kung bilang isang deputy ng Panginoon, ginagawa natin ang ninanais ng Panginoon na gawin natin sa ating mga anak, katulad na ang kanyang relasyon sa atin bilang anak ng Diyos ay ginagawa rin ng Panginoon. So, ano ang kaakibat po na trabaho nito which God ordains to us? God ordains a father to teach his family about God. Very simple. Talagang ang mga magulang, lalo na ang pare de familia, ay inatasan nga ng Panginoon na turuan niya ang kanyang pamilya. Katulad na ang Diyos, tinuturuan niya tayo para tayo magturo din sa ating mga pamilya. So, God is our teacher, and so we are also, and we should also be teachers to our children. In fact, itong Deuteronomy chapter 6, verse 6, mga kapatid, at mamaya mabasahin natin yung verse 7, ay maliwanag po ito. Sabi dito, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So makita po ninyo, sinasabihan ng Panginoon dito, of course, he was talking to Moses, but Moses also will be talking to the families of every Israelites. At sabi ng Panginoon, itong napakinggan mo sa akin, iniutos ko ito sa iyo na ituro mo rin ito. At kung titingnan po ninyo ang curriculum na dapat ituro nila, ay ito nga na love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Na kung saan ang isang ama, dahil natutunan niya ito na mahalin ang Diyos na nagligtas sa kanya, then ituturo din ng isang ama sa kanyang mga anak na, anak, walang iba tayong mamahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip natin, kundi ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang Diyos na lumikha sa atin. At kung papansinin niyo, sabi dito sa verse 7, you shall teach them diligently to your children. Talagang masikap na ituro. Meaning, hindi agad matuto siguro ang ating mga anak sa unang pagtuturo. Patuloy na turuan. Patuloy na turuan. And in fact, ang illustrations po dito, sabi dito, shall talk of them when you sit in your house. Siguro ko dyan sa hapagkainan. Okay? Kakausapin mo ang mga anak mo tungkol sa tinuturo ng Panginoon na siya lang ang dapat na mahalin, ibigin ng buong puso at ng buong kaluluwa. When you walk by the way, kung kasama mo ang anak mo, halimbawa, papunta ka ng farm, o kaya naglakad-lakad kayo ng iyong anak, namasyal kayo, and then may mga na-observe ang iyong anak na, wow, Papa, ang ganda nitong mga bulaklak na nakikita natin.
Wow, ang ganda ng ocean. Ang ganda nitong baybayin. So, while you are walking together with your child, then you can teach. How will you teach that? You can teach them na mas may maganda pa diyan. At ang mas maganda pa diyan, ang lumikha ng mga baybayin na yan, ng mga oceans na yan, ng mga bulaklak na yan, ng mga ibon na yan, mas maganda pa sa nakikita mo ngayon. And that is teaching diligently. When you lie down, bago siguro matulog, and then pagkagising, when you rise up. Okay? So, may teaching ordination nga ang Panginoon sa lahat ng ama. At dapat po, nagagalak tayo na ginagawa po natin yan. Kahit na sabihin natin hindi tayo nakapag-aral, kahit na hindi tayo marunong magbasa at sumulat, pag ikaw ay nakakilala sa tunay at buhay na Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw po ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon nitong glorious work to become a teacher to your family. Di ba? Ang ganda po niyan. So, sa Tagalog, gusto natin basahin dito sa Tagalog, sabi dito, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Maliban pa dito, mga kapatid, kahit na doon sa ecclesia, wherein people or Christians gathered sa isang building, itong ecclesia, the church, ay nagagather doon sa isang building, then doon, makikita nyo ang prominence ng padre de familia na talagang inaasahan ng Panginoon na siya ay magtuturo sa kanyang pamilya. Ito ang mga verses. Let your women keep silent in the churches. 1 Corinthians 14:34. For they are not permitted to speak, but they are to be submissive, as the law also says. And if they want to learn something, let them ask their own husbands at home. For it is shameful for women to speak in church. Verse 35. So makita nyo dito, ang mga babae daw ay huwag magsalita doon sa ecclesia. Kung mayroon siyang katanungan, tatanungin niya ang kanyang asawa sa bahay. Anong ipinapaabot? Pinapaabot dito na ang mga padre de pamilya ay talagang mas spiritual at mas marunong sa Bible kaysa kanilang mga asawa. Di ba? Sabi ng ng Tagalog dito, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae magsalita sa iglesia. So, ang katotohanan na nakikita natin dito, mga kapatid, na inaasahan talaga ng Panginoon na tayong mga padre de familia ay dapat mas marunong tayo kung pag-uusapan ang tungkol sa Biblia at ang spirituality, dapat mas marunong tayo at mas mature tayo kaysa ating mga asawa. Why? Because we are leaders. Di ba? So, ito kaya ang actual na nangyayari ngayon sa bawat pamilya ng tinatawag Christian family. Magkaroon po tayo ng introspection. Ganito ba talaga ang nangyayari? O baka naman, ang papa walang hilig sa salita ng Panginoon. Pero nagsabi Christian siya, nagsisimba-simba rin, baptized din siguro. Pero, patungkol sa Biblia, kulang siyang alam, hindi siya masyadong interesado, mas interesado pa siya sa mga bagay na, halimbawa, basketball. Siguro kung magtatanong ako ngayon, marami sigurong padre de familia yung mga fans ng NBA
nakilala nila ang lahat ng mga players dyan, kung saang team sila naglalaro. Ha? At alam nila, kahit ng numero ng kanilang jersey, alam nila. Oo. Pero tanungin tungkol sa salita ng Diyos sa versikulo, ay nako, hindi alam. It is sad, mga kapatid. It is sad. Sana naman, tulungan tayo ng Panginoon. Ha? Tayong mga ama. May panahon pa. Hindi po na magpatuloy tayo sa ganyan. May panahon pa. Hindi pa huli ang lahat. Magsimula tayo. Magbasa ng salita ng Panginoon. Mag-aral talaga ng gusto. Total, marami naman ngayon sa internet ang talagang pwede mong pag-aralan. At libre naman ang Biblia. Di ba? So I plead with you, mga fathers like me, let us join our hearts together to lead our family, teaching them the Word of God. Okay po? So, pangalawa na glorioso na katotohanan at gloryosong trabaho ng isang ama over his children, ito po, God ordains a father to provide for his family through honest labor and skills that God Himself has provided. Ang inaasahan ng Panginoon na maghanap buhay sa ating pagsasalita o pananalita, maghanap buhay para sa pamilya, first of all, ay ang padre di pamilya. Yun nga po ang totoo. Kaya nga, binigyan tayo ng medyo malakas na pangangatawan, binigyan tayo ng medyo star din na espiritu, hindi agad-agad sumusuko. At siyempre, ang mga bagay na yan, mayroong purpose ang Panginoon. Na tayo ay mas malakas kaysa mga asawa nating babae, of course, mas malakas tayo kasi inaasahan ng Panginoon na tayo talaga ang magtatrabaho ng gusto para makakuha tayo ng kakainin, material na kakainin para sa ating pamilya. And that's a picture of our God who provides for everything. Di ba? Ang ating Ama na sa langit, He provided us opportunities, abilities, and of course, this nature, mga nilikha niya. So, tayo naman, bilang Ama, we have to do honest labor, magtrabaho tayo upang sa ganun makakain tayo at kasama ng ating pamilya. Sabi ng Psalms 37 verse 3, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So talagang kakain tayo. At ang pinag-uusapan dito, yung material na pagkain. Meaning, nagtiwala ka sa Panginoon, then do good. Do what is right. Kung ikaw ay mangingisda, at alam mo na ang mas marami na ang mangingisda kaysa isda, hindi na yung tama. Hanap ka ng ibang trabaho. Oh, something like that. At pangako naman ng Panginoon, you shall be fed. Marami pang mga talata tungkol dito, mga kapatid. Ito, Genesis 3:17, for example. Pansinin po ninyo ito. Na magkasala si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon kay Adan, then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Bakit hindi si Eva ang sinabihan? Una sa lahat, si Eva ang natukso. And then, unang kumain nung forbidden fruit. Bakit hindi si dalawa sinabihan? Bakit si Adan lang ang dinirect? Kasi si Adan nga, bilang leader, ang maghahanap buhay, magtatrabaho, para makakain ang kanyang pamilya. O, kumusta po? Tayo na mga magulang o mga padre di pamilya. Ha? Iba ka naman, may mga padre di pamilya dyan na pabanjing-banjing lang. O, pagkatapos ang kanyang misis ang naghahanap buhay. Meron lang iba na nasa abroad ang kanyang misis at siya naman walang trabaho. Yun, doon lang sa barkada niya. Nako, wag niyong gagayahin ng ganyan. Ha?
Huwag niyong kagayahin ng ganyan. We are given this glorious work to provide for our families. Okay po, another verse is 1 Timothy 5:8. Sabi dito, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, of his family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Grabe ano? Grabe ito. Kung mayroong isang ama na mananampalataya na hindi marunong at ayaw niyang suportahan, ayaw siyang magtrabaho para masuportahan niya ang kanyang pamilya, then mas masama pa daw siya kaysa mga hindi tunay na mananampalataya. Of course, alam naman natin na kung mayroon kang karamdaman, ay hindi mo rin magagawa yan, di ba? Pero malakas ka naman. Oo. Pero ayaw kang magtrabaho. Ang tawag diyan sa Tagalog, batugan. Oo. So, anong sabi ng salita ng Panginoon patungkol sa mga taong ganyan, sa mga ama na ganyan? They are worse than an infidel. Grabe, no? Mas masama pa kaysa hindi mananampalataya. Sana naman, tayo mga ama, magising po tayo at gawin nga po natin itong gloryosong gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala po sa atin. Then the third, God ordains a father to train and admonish his children. Sa isang pamilya, kailangan merong standards, nabanggit ko na po yan, merong discipline, merong talagang nagko-correct, merong nag-a-advise, merong nag-train para ang ating mga anak ay maging mga responsible na mga bata. Okay po? And that was given to the father. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 4. And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. So, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. So, training, kasama na dyan ang tinatawag child training, child discipline, and admonition, ito naman ang tinatawag mga advices in God's Word. Okay? So, mga kapatid, isang dakilang trabaho po ito na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya tayo na mga ama, siyempre dapat maging malapit tayo sa Diyos at malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Kailangan lumago tayo sa pakikipag-ulayaw natin sa Diyos upang matutunan nating turuan, i-train ang ating mga anak para sa Panginoon. Now, I'll be dealing with this more as I study about child discipline or correction. We'll be dealing with that. Okay? So, Proverbs 23:13 and 14, ganun din ang sinasabi. And we will expound on this sa mga susunod nating pag-aaral. Do not withhold correction from a child. For if you beat him with a rod, he will not die. You shall beat him with a rod and deliver his soul from hell. Huwag mong ipagkait ang pagpapalo sa isang bata. So talagang ito, tinuturuan tayo ng Panginoon bilang mga ama na mayroon tayo ng responsibilidad para bigyan ng koreksyon ang ating mga anak. Kinakausap, ina-advisean, pag nagrebelde at kailangang sawatain, then kailangan ng pagpapalo. We will deal with that also kasi alam ko na mayroong batas ngayon na ipinagbabawal sa mga magulang ang pagpapalo sa kanilang mga anak. Grabe po ito. Hindi natin maintindihan. Kasi alam naman natin, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin ng koreksyon. Sabi ng isang senador noon na ito ay figure of speech lang yan, ang Proverbs 23. Figure of speech daw. Hindi po yan figure of speech. Kaya nga gumagamit, you shall beat him with the rod and he shall not die. Huwag kang gagamit nung 2x3 na pampalo.
Oo. So we'll deal with this also pag tayo ay pumasok doon sa child training. So ang point mga kapatid is, itong trabaho na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, napaka-gloryoso. Tayo ay teacher. Okay? Tayo ay worker, provider. Okay. Then, tayo ay, anong tawag dito? Not really disciplinarian. Hindi naman siguro disciplinarian. Kundi tayo ay parang nagbibigay ng, kung sa school pa, prefect of discipline. Yan ang eksakto na word siguro. Sa ating mga anak. Kasi itong ating mga anak, katulad din natin, hindi tayo perfecto. Alam ba ninyo na kung nagkakamali tayo, pinapalo din tayo ng Panginoon? Di ba? Ganon yun eh. Sabi ng salita ng Panginoon, to those I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. So, kung mahal din natin ang ating mga anak, then meron talaga ng pagpapalo. And we will study that more, mga kapatid. And lastly, ito ngayon, God ordains a father to encourage and motivate his discouraged children. Oo nga, minsan ang ating mga anak ay pinanghihinaan ng loob. Sa halip na tatakbo sila doon sa mga barkada nila para humingi ng mga advices at humingi ng encouragement, dapat una tayo mga magulang, ang nagbibigay agad ng encouragement sa ating mga discouraged na mga anak. Huwag nating susumbatan. Pinakain kita. Tapos ito ngayon. Huwag mong gawin yan. Pinapag-aral kita. Tapos ito ang grade na ipapakita mo sa akin. 2 palakol. May mga magulang na masyadong, yung tawag dito, over-expectant sa kanilang mga anak, and so they have not realized na may kahinaan din ang kanilang mga anak. Remember, hindi ganyan ang trato ng Panginoon sa atin. Kung tayo'y natutumba, kung tayo nagkakasala, sabi doon sa binasa natin, nahahabag ang Diyos sa atin. Di ba? Nahahabag ang Diyos sa atin. So dapat ganun din daw tayo, nahabag tayo sa ating mga anak. Okay? So, fathers, provoke not your children lest they become discouraged. Okay? So, wag mong i-discourage, salip, i-encourage mo siya. Now, lastly, how can a father do these things? Paano ba ito mangyayari? Imposible yan sa akin. Hindi natin kaya ito. Di ba? Grabing trabaho. Pero paano ito mangyayari? Alam po niyo, pagbulay-bulayan natin palagi ang relasyon natin sa ating Ama sa Langit. At tingnan mo kung paano tayo tinatrato ng Panginoon. Then tanungin natin ng ating sarili, natutuwa ba tayo na ang Diyos natin, ang ating Ama sa Langit, kahit na hindi tayo perfecto, ay patuloy tayong tinuturuan, patuloy tayong kinakalingan niya, pinapalakas niya, kung nanghihina tayo sa pamagitan ng Banal Espiritu, kino-comfort tayo. Kung pagbulay-bulayan po natin yung relasyon na yan, na ang dahilan kung bakit buhay tayo ngayon, tayong mga ama, at nakagagawa tayo nitong mga glorious work, it is because God is the one is strengthening us. Yan pong totoo. Isinulat nga natin dito, a father must enjoy the fatherhood of God in himself so that the way God treats him must also be the way he should treat his children. Pag na-enjoy mo kasi ang treatment ng Panginoon sa iyo as the greatest father of the whole universe, then you want to copy him and you want to train your children, teach your children, treat your children the way you are being treated of God. Ganun po talaga ang nangyayari. So hindi ito sa pamagitan ng ating kalakasan, ng ating talino, kundi sa pamagitan ng relasyon natin sa Panginoon na matatag na relasyon, na alam natin kahit na sa panahon ng mga kahinaan, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. At ang Diyos na nagligtas sa atin at naging Ama natin forever loves us.
Inibig po niya tayo hanggang sa katapusan. He loves us unto the end. So ganun din po tayo dapat nagtatrato sa ating mga anak. Sana makatulong sa inyo mga kapwa ko ama. Ha? Hindi po ako na mas magaling sa inyo. Hindi po. Do not think about that. Ako rin po nag-aaral din. Ang mga itinuturo sa akin ng Panginoon, na nakita ko epektibo naman talaga sa aking pamilya, yun po, tinuturo ko rin po sa inyo. Tama po yan. Totoo po yan. Okay po. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa sa atin.